Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministries Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Servants Force Devotion. Sinong ama nagplano na masama sa anak niya? Sigurado ang plano ng Diyos sa atin, puro magaganda ang plano ng Lord sa atin, puro mabubuti ang plano ng Diyos sa atin, at hindi raw kayang bilangin ang plano ng Diyos sa atin dahil ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Wondering how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-login sa inyong GCash account, i-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges.
magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page with your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 87113698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Ama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon for this opportunity. Of course, salamat po sa ating beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you. Alam ko po, marami tayong natututunan, mga terminologies, at ngayon po may panibago na naman po tayong pag-aaralan. So naway nakakasunod po tayo, nakakapag-take down notes po tayo dahil napakahalaga po ng bawat topic po natin sa ating pong GBA. Sa importante po ito dahil marami po tayong mga bagay na natututunan po at pwede po natin may apply sa ating pong mga pang-araw-araw na buhay. So sa hindi pagtatagal mga kapatid, alam ko excited na po tayo, so humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin na ating mangulo, tayo po muna ay manalangin. Lord, we thank you so much again for the privilege, Panginoon, na makapakinig ng salita mo. Ikaw po, manguna po sa amin. Hayaan mo, ikaw, Lord, ang siyang kumilos sa bawat sa pusa amin na nandirito. Ang Holy Spirit mo ang pumagitna sa amin. At you give us wisdom, knowledge, and understanding. Hayaan mo, maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo, ma-absorb po namin ito at hindi lang po basta mapakinggan, kundi ito po'y may apply namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay at dalahin ko. Ilayin mo kami sa spirit of error, sa mga technical issues, guide each and every one of us, especially yung mga kasama ko rito sa studio na mag-e-air ang programang ito. Ikaw po manguna po sa kanila. Ganyan yung mga kapatid namin na galing sa malalayong lugar, ingatan mo at makauwi ng safe and sound sa kanilang mga bahay para umabot po sa aming pag-aaral. Ganyan, Panginoon, ikaw po ang maitaas sa araw na ito, sa gabi pong ito. Ang pangalan mo lang po ang maitaas at gabayan mo po yung abang lingkod, Panginoon. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise God, brothers and sisters. Last week we went through the first part of our study about the eagle. And now, we are going to proceed with part 2. So, second part na po tayo, mga kapatid. Which beforehand, kung naalala po ninyo, I left you with the question. Yung pong ang tanong po natin is, what is the significance of an eagle to our Christian life? So, mga kapatid, in order to be caught up in the Spirit into the heavenlies, at para ma-accomplish po natin yung pong healing at yung pong miracle ng ating Panginoon, para marating po natin ang high-level spiritual warfare, at para makuha po natin yung mga strategies po ng Diyos, you'll have to leave being ordinary behind. Kailangan iwanan po natin yan. Ano po ang ibig kong sabihin? Yung pong high-level spiritual warfare, brothers and sisters, is a ministry that only a spiritual Christian or an eagle Christian should get involved in. Kaya nga po ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." So, brothers and sisters, ito po ay mas advanced kaysa po sa deliverance, sa pag-cast out po ng mga demonyo or yung pong tinatawag na exorcism. So, when going after evil principalities and powers, rather than just devils, so yung pong mga evil spirits, yung mga demons po, kailangan palalimin po natin yung pong pagpapasakop po natin at yung pong relasyon po natin sa Diyos. At hindi po pwede na para bagang papetiks-petiks lang po tayo pagdating po sa pananampalataya or sa church po natin para ma-operate po yung supernatural with God at sa mga angels. So kailangan po natin yung spiritual senses. At yung pong spiritual gifts, kailangan po natin yan sa operation. Kaya lang po ang tanong, in what way? You must be an eagle Christian. However, how do you become an eagle Christian? Yan po ang tanong. In Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles. Rising toward the sun, they will run and not become weary. They will walk and not grow tired."
For your information, eagles are the king of birds. And throughout the Bible, brothers and sisters, God likens Himself and His children to an eagle. At ang agila po are mentioned 34 times in the Bible and are considered an international symbol of strength. Yung pong stamina, yung pong power, majesty, yung pong authority, at yung pong freedom na tinatawag. Yan po ang sinisimbolo po niya. And you cannot fly bilang isang agila unless you stay strong. However, the problem is this. Kapag ang isang agila po ay nahuhuli or are placed in captivity, yung pong kanilang buong personality changes. At yan po ang mabigat sa isa pong agila. Pag sila po'y nahuhuli, nababago po yung personality po nila. Sa katunayan, nababaliktad po yung personality po nila. First, pag sila po'y nahuli, they don't clean themselves anymore. Hindi na po nila nililinis yung sarili po nila. I don't know how they take a bath, pero hindi na nila nililinis. Pangalawa, pag sila po'y nahuhuli, they lose their aggression. Nawawala po yung pagiging matapang po nila, yung pagiging aggressive po nila. Pangatlo, they become lazy. Nagiging tamad po sila. Pang-apat, they become passive. Ibig sabihin, hinahayaan na lang po niya kung ano po yung mangyayari po sa kanya. Wala na siyang pakialam. Basta nahuli na siya, yun na yun. Panglima, they become depressed. Imagine, pati agila na di-depress po pala, mga kapatid. So, talagang nalulungkot sila. And most of all, they begin to eat dead, rotten meat when normally they only feed on fresh meat. Nag-uumpisa na po silang kumain ng mga dead meat, mga nabubulok na laman ng meat. Ayan po yung isa sa hindi po maganda sa isang agila. Now, once ito po'y na-depress, dahil nga sa pagkakahuli po niya, kinakain na po nila yung mga ganyang bagay, yung mga patay, nabubulok na meat, na hindi niya kinakain pag sila po ay malaya. Apparently, like the eagle, brothers and sisters, eagle Christians do not operate well in captivity. Kaya lang po, captivity in what way? Such as unang-una, when they are boxed in. Yung pong nakakahon ka na lang. Kumbaga, nakakulong ka na lang sa 4 na sulok, wala ka na magawa. Kumbaga, nalilimitahan ka. Pangalawa, when they are controlled or manipulated or stuck in a religious cage. So, pag ikaw'y kinokontrol, kumbaga, wala ka na magawa, kundi magpa-control na lang, magpa-manipulate na lang, at sunod na lang, kasi may kumokontrol sa'yo. Ganun na ang nangyayari po sa ibang mga Kristiyano. And honestly speaking, most Christians are in captivity. Captive of what? Unang-una, captive to what other people think. Ibig sabihin, gapos po siya ng kung ano po ang iniisip ng iba against sa kanya. Na hindi po mapakali, minsan hindi pa makatulog. Ganun po ang nangyayari po sa kanya. Pangalawa, also to what others are doing. So, ibig sabihin, iniisip mo yung ginagawa ng iba na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa iyo na most of the time ay hindi naman. Kaya lang po, yun po ang iniisip mo or masama ang iniisip mo. And unfortunately, it means you are a man-pleaser and not God-pleaser. At yan po, ingatan po natin mga kapatid, sapagkat ang pinaka-objective po natin sa buhay ay yung pong i-please po ang Diyos at hindi po ang tao. Kaya po, ang bantayan po natin maigi ay yung pong sasabihin ng Diyos, hindi po ng tao. Yung po ang babantayan po natin. Pangatlo, you are captive to what other people expect out of you. Yan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit madalas po marami po mga Kristiyano, lagpas na po sa kapasidad ng kanilang katawan at ng kanilang kakayanan, yung kanilang isipan, lagpas na po. Pero pinipilit pa rin pong gawin. Pinipilit pa rin pong pagandahin ng isang bagay dahil yun po yung inaasahan po sa kanya, palagi ng mga tao, at mahirap po yan, brothers and sisters. Dahil nabubuhay lamang po tayo mga Kristiyano ng ayon po sa kapahintulutan po ng Diyos. Alam niyo po, tama po na pagbutihin po natin lahat. Okay po yan, wala po masama dyan. Dapat lang po na maging maayos po yung mga gagawin po natin para sa Diyos, maging para sa tao. Pero, pag pinahintulot po ng Diyos na hindi masyadong maayos ang pagkakagawa mo or pagkakasabi mo,
Naniniwala po ako na yun po ay pinahintulot po ng Diyos. Dahil alam po ng Diyos na pag puro po magaganda po, parati po ang pagkakagawa po natin sa mga pinagagawa ng Lord sa iyo o ng ibang tao, ay malilimutan mo na ang Diyos po ang may gawa at hindi po ikaw. Kaya po pag nagpakulong ka sa ine-expect ng mga tao sa iyo, na may magandang output mo, at pagkatapos ay biglang ang nangyari dyan, naging pangkaraniwan lang, naging ordinaryo na lang. Ang tendency po dyan, ma-discourage ka ngayon. Nakatulad po ng isang nakakulong na agila. That is why Apostle Paul said in Galatians chapter 5 verse 1, "Stand fast, therefore in the liberty by which Christ has made us free." Take note, by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. So dito po, malinaw po na sinabi sa talatang ito ni Apostle Paul na tayo po'y malaya na. Malaya na daw po tayo, kaya wag na po daw tayo magpagapos muli sa anumang bagay. Para mabuhay po tayo na malaya at malakas po, na katulad po ng isang malayang agila. Meanwhile, mga kapatid, let's talk about the difference between spiritual or eagle Christians and worldly Christians or worldly bird Christians. Yan naman po ang pag-usapan po natin. Unang-una, mga kapatid, the most often found Christians are chickens or chicken Christians. Kung may katabi ka, sabihin mo chicken. Now, for your information, ang mga literal po na manok or literal na chickens po are fat and lazy. So, minsan, palakad-lakad lang po yan, nakaupo. Kung minsan naman, natutulog lang. Yung ulo po niya, para po nakalubog po sa katawan po niya, nakatago sa katawan po niya. Ganyan po sila. Second, they scratch around with their heads down. Ibig sabihin, kahig po sila ng kahig. Habang nakayuko po yan, kumakahig po sila. Yung ulo po nila nakayuko. At ang isang Kristiyano po ay hindi po dapat nakayuko, pirmi ang ulo. Bakit ko po sinabi? Because in Judges, kung babasahin po natin, yung pong pinainom po ng Lord yung mga Israelita na makakasama po ni Gideon sa gera, yun lahat po ng uminom na nakayuko, take note mga kapatid, ay pinauwi po ng Lord. At hindi po isinama po sa gera. Bakit po? Dahil kapag nakayuko po, ay wala po yung alertness. Pangatlo, ang mga manok po or chicken Christians po, they seldom fly. Madalang silang lumipad. And if I'm not mistaken, baka wala pa po hindi pa po tataas sa 10 feet yung kanila pong lipad. Ganun po sila kababa lumipad. At madalang na madalang po. Bihira ko yung makakakita po na manok na talagang lipad na lipad. Madalas po yan, patakbo-takbo, palakad-lakad lang po yan. Pangapat, they live in fear. So, ibig sabihin sila po'y namumuhay sa takot. Dahil kapag hinuhuli po sila ng kulungan, alam na nila ang gagawin po sa kanila. Gagawin po silang lechon baliwag, gagawin silang andoks, ganun po mangyayari po sa kanila. So, ibig sabihin, talagang papatayin po sila. Panglima, they feel safe in groups. So, ibig sabihin, pag magkakasama po sila, panatag na panatag yung kalooban po nila. Pero pag solo flight na, ayun na, nando na, mabilis na po silang matakot. Pang-anim, they never lead. At siguro naman po, wala pa po kayo na nakikitang manok na nangunguna. At ganyan po ang characteristics ng mga chicken Christians. Pangalawa, the next kind of Christian bird is ito pong tinatawag na vulture and buzzard. Yung pong buzzard para po siyang hawk. So, vulture and buzzard Christians. For information, the literal vulture and buzzard, they eat anything that is dead. Kinakain nila kahit anuman, lalo na patay. Even dead people, pati tao. Likewise, the vulture and buzzard Christians, unang-una, they feed on dead doctrines. Na ibig sabihin, mga kapatid, meron po mga Kristiyano na alam na pong mali yung doktrinang pinasukan. Alam na. Sumigi pa rin, tanggap pa rin po ng dahil lang po sa tisod. Pangalawa, they feed on dead churches and religions. Bakit ko po sinabi? Because even though they know na yung pong church na pinili po nila is not filled with the Holy Ghost,
And do not even believe in speaking in tongues. Take note mga kapatid, hindi na filled ng Holy Ghost, hindi pa po naniniwala sa speaking in tongues, pero sige pa rin, go pa rin, patuloy pa rin sa pagtangkilik. Pangatlo, they feed on gossip. At yan po ang kanilang breakfast, lunch, snack, pati dinner. At ang mabigat, mayroon pa midnight snack. Ibig sabihin, lahat po ng oras, hindi po sila mapakali pag hindi po sila nakakarinig po ng chismis. Para bagang may kulang po sa araw nila. Pag walang chika minute. So it is like food to their soul. Para po sa kanila. Na tila baga, yun po yung nagpapasigla po sa kanila. Pang-apat, they feed on backbiting and slandering. At yan po yung mga Kristiyanong parang vulture na hindi nakukonsensya kumain ng patay na tao at ganyan din po. Hindi na po sila nakukonsensyang tanggapin at paniwalaan ang paninirang puri ng iba na hindi man lamang pinakinggan po yung panig ng sinisiraan. But rather, inabsorb na po nila kaagad, pinaniwalaan na po nila kaagad. At ang mabigat at ang masakit, pinamamalita pa po, or kinakalat pa po sa iba. Na hindi naman po napatunayan kung totoo. Dahil isang side lang po ang pinakinggan. At ang mabigat po dyan, mga kapatid, yung pong sinisiraan po niya sa kanya, ay yung pong taong pinagkakautangan niya ng loob. Imagine, pinagkakautangan niya ng loob yung tao, na tinanggap naman niya at pinaniwalaan niya. Alam niyo mga kapatid, ganyan po katindi yung vulture and buzzard Christian. That is why we need to be careful. Sapagkat marami pong vulture and buzzard Christians in the last days. Panglima, they feed on negativity. So, ibig sabihin, ito po yung mga Kristiyano na lahat ng negatibo ay inaabsorb agad. Tulad po ng problema po sa pera, problema sa sakit, pati sa emosyon. Ito po yung mga dead meal sa harapan ng ating Panginoon para sa Kristiyano. That is why instead mo nakainin po natin ito, iwaksi po natin ito sa ating po mga buhay. Wag po natin, kumbaga wag tayong patos ng patos. Wag tayong absorb ng absorb. Basta may negative, absorb. Basta may narinig na ganito, absorb. No, wag po nating patusin po yan. Wag natin patulan po yan. Basta, importante po dyan, iwaksi po natin mga kapatid. Basta may narinig po tayo hindi maganda, iwaksi natin kaagad yan. Dahil yan po mga patay at negative na mga bagay na yan, ang papatay din po sa ating pananampalataya. As a matter of fact, vulture Christians are a danger to the body of Christ. However, the third kind of Christian bird is the crow Christian, which I believe is one of the most cunning bird in the kingdom of God, na siyang pumipesti po sa eagle Christian. So the way that the eagle bird handles the crow, ang gagawin po niyan, lilipad po yan ng mataas na mataas na mataas. Until ma-reach niya po yung altitude wherein yung pong crow ay hindi na makahinga dahil nawala na po siya ng oxygen. Kaya mangyayari po dyan, babagsak na lang po siya yung crow dahil nga po naubusan na po siya ng oxygen, naubusan na siya ng hangin. So ito pong crow Christian, to ang iniisip lang po niya ay yung pong sarili po niya. Wala siyang pakialam sa iba, basta sarili ko, okay na ako. And enjoys ripping up and destroying those who operate in the supernatural. Ganun po ginagawa niya. Nag-i-enjoy siya, sinisira, winawasak yung iba, katulad ng pastors, leaders, and churches. That is why, brothers and sisters, we need to get away from them. Umiwas po tayo sa mga ganyang klaseng Kristiyano. Pang-apat na klase, it is the sparrow Christian. For our information, brothers and sisters, there are also Christians who are sparrows. So, fleeting from one group to another. So, they are never satisfied, accomplishing nothing worthwhile. So, ibig sabihin, palipat-lipat po ng samahan, palipat-lipat ng church, palipat-lipat ng iglesia, hindi po makontento sa iisang lugar. Siguro dahil meron po silang hindi nagustuhan sa isang church, kaya lipat po siya. Pag meron na naman po hindi nagustuhan, for example, sa leadership, lilipat na naman po ng iba. Kaya palipat-lipat po. So, ang tendency po dyan, hindi ka lumalago. At para bagang wala kang na-accomplish at natututunan. Panglima is the canary Christians.
So ito po yung mga Kristiyano with potential, mga kapatid. But content to willingly remain caged. So yung mga tao or mga Kristiyano na napakalaki ng potential. Napakalaki. For example, meron pong gift sa teaching, meron gift sa music, sa pastoring, whatever gift na meron siya, pero ayaw po maglingkod po sa Diyos. Mas gusto na gano'n na lang siya. Tagapakinig na lang, tagaupo na lang, nasa isang tabi na lang. Meron po mga ganyan mga Kristiyano, mga kapatid. Panganim, the Pelican Christians. So ito naman po, they are those who looks to fill their desires instead of others. So ibig sabihin sila po yung mga gusto lang po nila yung isatisfy yung sarili nilang kagustuhan. Kaysa sa iba, gusto nila sarili lang po nila, iniisip po nila, kailangan masatisfy ako. Wala akong pakialam sa iba. Meron pong ganong klase. Pangpito, the strutting peacock Christians. So take note, hindi po ito yung nag-i-strut na sumasayaw, mga kapatid. So ito po, this bird is usually a leader who is very popular with the other birds. Kilalang kilala, sikat na sikat, except sa eagles. As they are good talkers, showy, worldly, in love with themselves, desires mammon, and are prideful. So, ibig sabihin mga kapatid, ang literal po na peacock, ay talagang pinagyayabang niya po yung mga pakpak niya na makukulay. Diba? Nakakita na kayo niyan, yung meron sa may bandang likodan po nila, pagka po mga paypay po na gano'n, parang pamaypay po yan eh. Makukulay, pinagyayabang po nila yan. So, kumbaga, sa isang Kristiyano na pinagmamalaki po yung, pinangangalandakan po yung kanyang mga achievements, mahusay magsalita, patay na patay sa sarili niya, believe na believe sa sarili niya. In other words, napakayabang. Mataas po kasi ang tingin niya sa sarili niya. Pangwalo, the parrot Christians. Ito naman mga kapatid, are super religious ones. Does little else but mimic what they have heard from others. Ano po ibig sabihin? Napaka-religious. Napaka-relihiyosong tao na Kristiyano. Pero, kung ano po yung marinig niya sa iba, sinasabi or inuulit lang po niya. Sinasabi niya rin sa iba kung yung maririnig niya sa iba. So, katulad po, pag sinabihan mo ang literal na parrot, mga kapatid, diba, merong ganyan ng parrot eh. Nakakita na ako dyan. I think Elder Way, meron siyang parrot, mahilig siya sa ibon. So, literal na parrot, lalo na po yung naturuan po magsalita, diba, pag sinabi mo, pangit. Kasagot siya, pangit. Diba? Ganon din mga kapatid eh. So, minimimik niya yung sasabihin mo. Meaning, ito po yung mga Kristiyano na hindi po pinifilter yung kanilang mga naririnig. At sinasabi po na kahit alam naman po na makakasakit sa kapwa, makakasira ng relasyon ng kapwa, ay uulitin pa rin po yung sinabi sa kanila. Yung narinig nila, uulitin nila na walang katalinuhan, hindi man lang i-filter yung sasabihin. Now, let's go to the ninth Christian, o the ninth Christian bird. Ito po yung tinatawag na cuckoo Christians. Hindi po kuko, mga kapatid. Cuckoo Christians. Sila naman po, sponges of others looking for freebies. Ano po ibig sabihin? Kumbaga sila po yung mga panay-palapad po ng papel sa isang tao para makakuha ng pabor. At kahit mali na po yung tao, ay pinapaboran pa rin po niya. Dahil sa meron po siyang gustong makuha sa kanya or doon sa taong yun. Pwedeng pera, pwedeng posisyon. Brothers and sisters, always remember, you cannot stay strong para lumipad ng isang eagle Christian if you are going to spend your time with chickens, vultures, crows, sparrows, pelicans, canaries, peacocks, parrots, and strutting peacocks Christians. Hindi po. Hindi tayo makakalipad ng gusto pag puro ganyan po ang kasama natin. Through information, most birds fly in flocks. But eagles usually fly alone or in pairs, sa pares. So, ibig sabihin, ang mga eagles po ay hindi nakikigrupo sa ibang klase ng ibon. It's either na mag-isa lang po yan, mag-isa lang po siyang lumilipad, or meron po siyang isang kapartner. Pero, eagle din. Likewise, eagle Christians should be very careful about who they fellowship with. Ingat po mga eagle Christians.
As not all relationships are healthy ones. Hindi po lahat ng pakikitungo sa iba, ng relasyon sa ibang tao, pakikipagkaibigan sa ibang tao ay healthy. Because in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Ulitin ko, evil company corrupts good habits. Dito po ay malinaw po na sinabi po ni Paul na ayaw niya na nakikisama po ang mga Kristiyano sa mga evil company, mostly sa unbelievers. Sapagkat malamang, kaysa sa hindi, mga kapatid, mahahawa ka sa mga ginagawa po nila. At ilan na pong Kristiyano ang napahamak. Yung iba nanghina sa pananampalataya, yung iba na wala sa church, at yung iba ang mabigat ay nag-backslide na po ng tuluyan. Why? Nahahawa po siya or nahikayat po siya ng hindi mabuting kasama. Kaya nga sinabi po ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18, do not be unequally yoked together with unbelievers. Huwag daw kayo makikisama sa mga hindi sumasampalataya. Na for what fellowship has righteousness with lawlessness? Na para bagang kapareho ninyo sila na maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan? And what communion has light with darkness? O kaya ano daw ang communion ng liwanag sa kadiliman? And what accord has Christ with Belial? Pwede daw bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Or what part does a believer with an unbeliever? Ano daw ang parte ng isang mananampalataya? Ano daw ang kaugnayan ng isang mananampalataya sa hindi sumasampalataya? And what agreement has the temple of God with idols? Ano daw ang pagkakasundo ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? For you are the temple of the living God. Hindi ba kayo yung templo ng Diyos na buhay? Ano pa ang sabi? As God has said, I will dwell in them and walk with them. Ako'y mananahan sa inyo. Mamumuhay sa piling ninyo. Ano pa? I will be their God and they shall be my people. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Verse 17, therefore, come out from among them. So, therefore, lumabas kayo, lumayo daw kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Says the Lord, do not touch what is unclean. Wag daw kayong humipo ng mga marurumi. I will be a father to you and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ako'y magiging ama sa inyo. Kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoon makapangyarihan sa lahat. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po talaga pwedeng magsama. Yung na kay Kristo at yung nasa kaaway ni Kristo, hindi po pwede. Lalo na po, pag against po sa salita ng Diyos at kinakalaban pa po ang salita ng Diyos, hindi pwede magsama yan. So, dito po, dapat para tayong mga eagle na ang kasama mo ay eagle din. At hindi po vulture Christian. Maliban na lang po kung namamasukan ka sa isang kumpanya, nagbi-business ka, nakakahulubilo mo yung mga unbelievers, mga kanegosyo mo, wala pong problema. For as long as hindi ka nakikiisa sa sumasang-ayon sa masasamang ginagawa nila kung meron man. And rather, ang pilitin po natin ay ang madala po sila sa pananampalataya para sila din po'y maging eagle din. Ang tanong, how to become an eagle Christian? Next week, yan po ang pag-uusapan naman po natin. However, sa lahat naman po ng mga first-time viewers, the first step para maging qualified tayo, para maging eagle Christian, is first you need to accept Jesus in your life by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, please listen to me sa lahat ng ating first-time viewers. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw na sinabi ng talatang ito, for by grace we are saved through faith. Kaya lang po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, moreover, brethren, I declare to you the gospel. Ulitin ko, I declare to you the gospel, which I preached to you, which also you received, and in which you stand,
by which also you are saved. Ulitin ko, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Sa madalit sabi, kailangan maniwala po tayo at manampalataya po tayo sa Gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan. Death, burial, and resurrection ay kailangan tayo po'y manampalataya po dyan at maniwala po tayo dyan. Kaya lang po, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, sapat na po ba yun? Wala na tayong gagawin? Tapos na po ba? Tutuldok na po tayo doon? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, allow me to read it to you. For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, pag tayo po'y naniwala sa gospel ng ating Panginoon, kailangan lakipan po natin ng pagsunod, or the gospel of Christ must be obeyed. Kaya lang po, the question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang-unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig. Nilulubog po tayo sa tubig. In the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko ang sabi, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. And the third step is, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo po'y mababago na po. Na nabanggit din po ito sa book of Romans chapter 8 verse 11. So in fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Lahat tayo may kainan, aminin nyo man hindi. And in order for us to overcome those weaknesses, we need the gift of the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit in our lives. At yan din po ang magpapaalala po sa atin para po makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan mangyari at maganap po sa ating pong mga buhay. Unang-unang, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng amin po mga first-time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko po natin ang ating mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung unang step, at para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para po magpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise,
pwede po kayo mag-message po sa ating pong FB page. Iwan kayo na mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos po, muli tayo po yumuko. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Lord, we thank you so much for your word. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat, Panginoon, na muli tinuruan mo kami kung ano po ang klase ng mga eagle Christians, Panginoon, or Christian birds. Or Lord, I pray na lahat ng aming napakinggan, ma-absorb namin, maintindihan namin, at hindi lang po, Lord, basta napakinggan, kung hindi ito po, Lord, ay maipamuhay po namin, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na maging isang tunay na eagle Christian na taya mo sa aming araw-araw na buhay. Ikaw po ang manguna po sa amin, ang Holy Spirit mo, Panginoon, O God, ang magsama po sa amin, O God. Ikaw na po ang bahala. We look forward sa susunod po na linggo, sa ituturo mo po sa amin. Continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon. God bless every one of you, and to God be all the glory.